Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jerry News TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, topic natin ngayon for today's reflection. Kailangan natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bakit? Dahil unang-una, dito sa mundong ito, marami tayong posibleng pagdaanan. Lalo na yung mga mabibigat na pagsubok. Diba? Pero ano nga bang kailangan mong gawin pag dumaranas ka nito? Kailangan ba na magpasalamat ka? O magtampo ka na lang sa Diyos? Kaya nga title natin araw-araw guys, pagkain kaluluwa para lalo tayong lumakas. Every time na nagkakaroon tayo ng mga matinding problema. So sabi sa unang Thessalonica, chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo kahit na anong mangyari. Dahil dito, kalooban ng Diyos para sa inyo na mga kay Kristo Jesus. So guys, magpasalamat daw tayo kahit na anong mangyari o ano man ang sitwasyon natin. So, kung babasahin mo ng mabuti, parang napakahirap tanggapin. Diba? Parang napakahirap unawain. So, halimbawa, dumaranas ka ng matinding pagsubok, magpapasalamat ka pa rin ba? Di ba? Kagaya ng lagi nating di ba? Tayo mga tao, lagi natin pinagpapasalamat kapag ka, di ba? Ang blessing ay dumarating sa atin nung nakakatanggap tayo. So, halimbawa, ang dinagdagan yung sahod mo sa trabaho mo, siyempre, magpapasalamat ka, blessing yan, di ba? O binigay yung 13th month pay mo ngayon mga magpapasko o mga bonus mo o kung ano pa mga regalo yan, natural magpapasalamat ka, di ba? O kaya naman natanggap ka sa bagong trabaho mo na mas malaki mong sahod, magpapasalamat ka. O kaya yung pangarap mong abroad sa Amerika, Canada, UK o kung saan mang abroad na gusto mo ay natanggap ka, natural magpasalamat ka kasi mga blessings yan. Pero paano na nga ba kapag dumaranas ka na ng matinding pagsubok? Kagaya ng lagi natin pinagdarasal dito, di ba? Yung halimbawa, nagka-stage 4 cancer ka na. O kaya ang magulang mo, kapatid mo, anak mo, o kung sino pang malapit sa'yo, kailangan mo pa rin bang magpasalamat? Di ba? So, ang sabi kasi diyan, sa binasa natin, doon papasok na tayo ay kay Kristo. Diba? Malubhamang karamdaman ng mahal mo sa buhay o ikaw na mismo yun. Eh, pagsasa Diyos mo na yan. Iaalay mo na sa Diyos. Lord, alam kong matindi na po ang karamdaman ko. Subalit alam ko na mas may kapangyarihan kayo kung ngayong loloobin ay ito'y matatanggal. Na lagi natin pinagdarasal dito, guys. Diba? Mahirap man ang sitwasyon, di ba? Maghihiwalay na kayo mag-asawa. Hindi nyo na talaga maayos yan. Talagang idaan mo na lang yan kay Kristo. Pagkatiwala mo na lang na maaayos din na lahat o matatapos din yan, magkakaroon din ng bagong pag-asa. Di ba? Kasi minsan pag dumaranas tayo ng mga matinding pagsubok, mas nalalapit tayo sa Diyos. Di ba? Diba, bedridden ka na. Dati, di ba? Nung panahon malakas ka, wala ka namang pakialam. Pag dumarating yung dasal ng linggo, hindi ka nagsisimba. Hindi ka rin nagdarasal. Puro ka gimmick, o kaya naman busy ka masyado sa kitaan sa pera. Naghahanap ka lagi, o naghahabol ka lagi ng mga kita para sa ikabubuhay mo. Pero nakalimutan mo na yung Diyos. Diba? Kaya pag nakaratay ka na o malubhan ang karamdaman mo, mapapalapit ka sa Diyos. So ayaw po natin mangyari yan guys ha. Linawin lang natin. Ayaw natin mangyari yan. Nagbibigay lang ako ng halimbawa na minsan sa sobrang abala natin, nakakalimutan talaga natin. Kaya pag pumitik siya, diba? Tsaka natin marirealize na sorry po Lord, patawad po. Naging busy ako. Nawalan ako ng oras sa'yo. Sa kakahabol ko sa pera. Diba? Sa kakahabol ko sa pangarap ko. Sa kakahabol ko sa mga achievement ko sa buhay. Hindi na po kita naalala. Kaya minsan, diba? Kahit sa mga magkakamag-anak,
kapag may mangyaring hindi maganda, may nagkasakit o may nawala man, yung mga matatagal na magkakaaway, na magkakamag-anak, mag-ina, magkapatid, magpinsan, magtito, di ba? Hindi nag-uusap, pero pag may nangyari, hindi naman maganda, di ba? Na hindi naman pinapanalangin ng kusino, nagkakaroon ng pagkakataon na minsan nakakabati-bati sila dahil sa pangyayaring hindi naman maganda, hindi naman blessing, di ba? Isang matinding dagok, isang matinding pagsubok, pero may magagandang nangyayari dahil yan sa nakikristo ka na. So yan po ang lagi nating ilagay sa ating isipan, na ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon mo, di ba? Maluwag ka man ngayon, sobrang sagana ka naman ngayon, o sobrang hirap mo naman ngayon, bankrupt ka, di ba? Huwag mong kalimutan magtiwala. Kung ikay na kay Kristo na, alam mo na hindi ka niya pababayaan. Basta ikay maniwala at magtiwala sa Kanya, lalo na yung mananalig ka, ay tsak yun, hindi ka niya pababayaan. Kagaya na lagi natin pinagdarasan. Kaya sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, na malubha na po ang karamdaman, kagaya ng dinidiscuss natin ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ipuhin niyo po, Lord, ay yung kapatid namin malubha na po ang karamdaman, stage 4 cancer. Ipuhin niyo po na yung mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo sa kahit na anumang uri ng karamdaman. Alam namin na gagaling siya sa inyong kalooban. At ganoon din po sa pamilyang nakakalimutan na, nagkasira-sira, nagkaaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at mapagpasensya. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganoon din po sa financial, Lord, na lahat kami halos hirap, ay mga walang-wala na, Lord, na ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas ay nahihirapan pa kung paano itatawid ang kanilang pamilya, kung paano nila mapapakain. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng tinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.